sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay ng mangmuli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may sa akin mabubuhay siya. At ang sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay, magpakailanman." Sinasampalatayan mo ba? Baga ito? Of course, after the preaching, I believe the answer of the people will all say, and will be, yes. And everybody say, yes, Lord. At bago po kayo po, sabihin niyo sa inyong katabi, buhay ang ating tagapagligtas. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome po sa tahanan ng Panginoon. I'm very honored to be standing before you to bring you the word of the Lord in a time where we commemorate the resurrection of our Lord Jesus Christ. God manifests himself into flesh in the person of Jesus Christ. And when Jesus Christ preached to the people, hallelujah, nandun po ang pagbabagong buhay, nandun po ang kaligtasan, at namatay po ang Panginoon, pinako po siya, pinahirapan, pinako, hanggang sa mamatay, inilibing. Ang sabi sa Bible, wala pong buto na mababali sa kanya, bagamat ang kanyang mga joints, o yung mga litid na nakakabit sa kanyang buto ay tila halos na haltak na, wala na sa lugar. Pero according to the prophecy, wala ni isang buto ang nabali. Kasi nung siya po ay namatay sa krus, nung siya ay pinako sa krus, nakita ng mga expert sa pagpatay, wala nang buhay si Kristo. Kaya siya ay ibinigay na kay Joseph of Arimathea para ilibing. At matapos siya ilibing, hindi po natapos doon ang kwento, siya ay nabuhay na namang muli. Our Redeemer lives. Our Savior lives. Our belief is a living faith. Buhay ang ating pananampalataya sa isang buhay na Diyos na naging tao at naging tagapagligtas natin. Hallelujah. The truth that conquered death. Ang katotohanan na nagtatagumpay laban sa kamatayan. Yan po ang pamagat ng aking pong preaching sa inyo ngayon. Na meron palang tagumpay na dala-dala ang katotohanan laban sa kamatayan. At muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, meron pong tanong na nais ko sanang sagutin natin. Why do you think that most people are attracted to the Lord Jesus Christ? Bakit katakataka pero totoo? Maraming tao, hindi man mananampalataya, ibang lahi, pag pinag-usapan ng Panginoong Hesukristo, nai-interested sila at tila na-attract sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mga kaibigan, marami pong sagot. At isa po sa sagot, mga kapatid, marahil is because of His message of grace and love. Forgiveness. 1 John 1:9, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Pag tayo po ay nangumpisal sa Kanya, at hindi na kailangan mangpisal pa kung kanino, dahil kanino ba tayo nagkaroon ng atraso na kasalanan? Di ba sa Diyos? Kaya ang sabi ng unang Juan, if we confess our sins to Him, He is faithful. Tapat siyang pakikinggan
ang iyong sinasabi sa Kanya, at kung ikay tunay na nagsisisi sa iyong mga kasalanan, nakikinumpisal mo sa Kanya, siya ay tapat na patatawarin niya ang bawat kasalanan na inilapit mo sa Kanya at hiningi mo ng tawad. Paano ka hindi matutuwa kapag yan po ay ginawa ng Diyos ni Jesucristo sa ating buhay? He becomes attractive. Siya po kasi nagpapatawad at nagmamahal pa. Pangalawa mga kapatid, because He did not just represent truth. Ang sabi nila, si Kristo ay nagre-represent ng katotohanan. Pero sabi niya mga kapatid, ako ang katotohanan. I am the way, I am the truth, and I am the life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi lang siya nagre-representa ng katotohanan, siya mismo ang katotohanan at buhay. Oh, praise the name of the Lord. Why will not people be interested with Christ? Because people hear about Him, people observe the testimony that they observe around, mapapansin nila mga kapatid na nakaka-attract itong si Lord. Meron siyang ino-offer na hindi mabigay ng bisyo, kaibigan, barkada, komunidad, gobyerno, mga tinatawag na mga pleasure or diversion. Walang makabigay nito kundi si Kristo lang. Next, that He meets spiritual need for meaning. Kung gusto mo magkaroon ng ibig sabihin at layunin ng buhay mo, ma-attract ka kay Jesus because Jesus provides answer to those existential questions and offer divine purpose. Praise the name of the Lord. Binibigyan niya tayo mga kapatid ng option na yung buhay natin dito sa lupa, hindi ito yung tunay na buhay natin. Pansamantala lang pala buhay natin dito para pong talahib. Kita niyo yung talahib natin dyan? Kapuputol lang, kahahawan lang mga kapatid, mamaya buhay pa rin. Yung pala kahit na lantas siya, yung ilalim, meron palang ugat. Pero ang buhay ay nantulad sa talahib, mabilis maging berde, mamayang konti, lanta na. Mga kapatid, mga kaibigan, God gives us, hallelujah, or Jesus gives us divine purpose. Isip pa tayo ng dahilan. Of course, He fulfills what He says when He promised something. Pag siya nangako, ay tinutupad ng Panginoon, tinutupad ni Jesus. Nagbibigay siya ng emotional comfort. At siya'y nagbibigay mga kapatid ng pag-asa at nagbibigay ng kapayapaan. Sabi nga mga kapatid, yung ating brother, tinanong, bakit marami, ang tanong na may kabaliktaran, bakit marami sa mga tao hindi natutuwa kay Lord o namumuhi sa ating Panginoon? Kabaliktaran ng tanong ko po kanina. At maganda yung sagot niya. Ang sabi ng brother natin ito, kasi sa ibang mga relihiyon, puro kapayapaan. Pero pagdating kay Jesus, gera. Praise God. Sa Buddhism, peace. World peace. O sa iba pang mga reliyon, kapayapaan. Kay Kristo, ano sabi ng Bible? Pag si Kristo o kay Jesus, huwag mong sabihin may kapayapaan. Kasi kayo, ng mga magkakamag-anak, magkakaroon kayo ng pagkabahabahagi. Dahil yung iba sasampalataya, yung iba hindi. Magkakaiba ang paniniwala. Pero pagka sinabi naman niya, kayo na lubhang nababagabag, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, umasa ka. Totoo ang pangako niya. Kailangan lang gawin mo yung sinabi niya. Ano yon? Lumapit ka raw sa Kanya. Come unto me, all ye labored and heavy laden, and I will give you rest. Panlabas, maganda sa ibang mga relihiyon. Kapayapaan, kapayapaan. Pero paano ka magiging payapa kung marami kang ari-arian, marami kang pera na kareserba, kahit tumaas pa ng 200 ang krudo, kayang-kaya mo pa rin sa dami mong tago. Pero kung ang
ang buhay mo naman, bagamat wala ka namang sakit, pero parang pakiramdam mo may hungkag sa buhay mo. Merong hinahanap ka pa rin, samantalang dapat nasa iyo na lahat. Yung pala, yung hungkag na yon, si Jesus lang makapupuno. Kaya naa-attract ka sa Kanya, hindi para humanga ka lang sa Kanya. Tayo'y naa-attract sa Kanya para maniwala, sumampalataya, mag-reconcile tayo sa Kanya at sumunod sa Kanya para magkaroon ng tinatawag magandang resulta ang ating mga buhay. Can we clap our hands to the Lord Jesus one more time? He fulfills what He promised. And ito pong kalima, no one overcome death like Jesus. Wala kang makikita na propeta, relihiyon, paniniwala, pumunta ka sa Africa, pumunta ka sa China, sa Asia, sa Amerika, wala kang makikitang relihiyon at propeta at tao na inayos niya, mga kapatid, yung problema ng kamatayan. Si Jesus lang. At papag-usapan natin, mga kapatid, paano niya ito ginawa. When He died on the cross, He was buried. He did not remain buried. Normally, you must remain buried. But Jesus Christ rose again. At ang sabi niya, death, where is your sting? Asan ang iyong kamandag kamatayan? From now on, those who will believe in me, they will not die. Ibig sabihin, mabubuhay sila. Matapos sila mamatay, bubuhayin sila ng Lord. Because sabi ni Jesus, He is the resurrection plus the life. Resurrection and the life. He fixed death. And death, mga kapatid, has nothing to say against the Lord. Life is being promised to all who believe. So mga kapatid, yun na maganda. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na namatay ang isang tao, tapos na. In fact, doon palang tunay nagsisimula yung tunay mong buhay. At yun yung pangako ng Lord. Eternal life through Jesus Christ, our Lord. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Church, marahil gusto niyo po makarinig ng ilang mga patotoo na hindi po galing sa Bible. Kasi mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, the Christian church rely on the Word of God. Pero apart from the Word of God, we can prove that resurrection happened. Na nagtotoo at hindi po katang-isip ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Una po sa aking listahan dito, na masasabi nating ang Kristiyanong pananampalataya ay factual o nakabatay sa katotohanan at ito po'y mapapatunayan. Number one, mga kapatid, is the reliability of Scripture. Yung ating pong hawak-hawak na Biblia o yung Bible nyo na nasa inyong mga Android phone, mga nasa gadget ninyo. Yung Gospels po dyan, na synoptic ang tawag, Matthew, Mark, Luke, John. 4. Dito po makikita, mga kapatid, na yung mga manuscripts nito ay nananatili na napakarami pa rin hanggang sa ngayon. Na pwedeng balikan para sabihin, meron bang mali dito sa pagkakatala ng mga nakasulat dito sa sinabi ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Meron pong mababalikan, mga manuscript. Compared sa mga katulad niyang matanda na ring literatura like Iliad or Odyssey, Mahabharata, kakaunting-kakaunti ang natira. At purong-puno pa ng mali. Kung tumutong-puno ng mga correction na tinatawag. Pero ang reliability ng Scripture, unbelievably impeccable. Maaasahan mo na ito kasi nasulat nung panahon na buhay pa po yung mga nakakasaksi kay Kristo. At nung namatay si Kristo, nandoon na sila,
nabuhay, na libing, nandun pa rin sila, si Kristo. Nung nabuhay si Kristo mula sa mga patay, nandun pa rin sila. Kaya kitang-kita ng dalawang mata nila na hindi lang kwento o pangako ni Kristo sa kanila yung nangyari, kundi actual, real time, nakita nila at sinulat nila yun ng tapat. Matthew, sinulat rin. Mark, Luke, and John. Sa makatwid, doon pa lang mga kapatid, wala ka na makikita na problema at katanungan o pagdududa na ito ay gawa-gawa lang. Dahil yung mga tao nung panahon nila, wala ni isa nagsabi, ay gumagawa ito ng kunwaring kwento tungkol kay Kristo raw na pinako, inilibing, nabuhay na namang muli. Wala kang makikita na tumuliksa sa mga ginawa, mga kapatid, ng mga alagad ng Panginoon. Dahil kahit sila, saksi rin sa nangyari. So kung saksi ka, pareho lang naman yung nangyari, sasang-ayon ka na lang sa mga sinulat. Dahil ito'y totoo. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord! This provide high historical confidence compared to other ancient texts. In other words, kumpara sa mga ibang aklat na matatanda rin, mas mataas pa ang standard na ibinigay ng Matthew, Mark, Luke, John, which we know as the Synoptic Gospels. Ikalawang dahilan, historical evidence of Christ. Makasaysayang ebidensya ng Panginoon. Meron kailangan dapat na magpapatotoo na may Kristo. Pangalawa, itong Kristong ito, linitis ni Poncio Pilato, tapos siya'y pinako, siya'y namatay, siya'y nalibing, at nabuhay na namang muli. Ay pwede po yan kung mga saksi, mga mananampalataya na. Sa mga mananampalataya, wala nang question. Hindi na nag-iimbestiga. Basta sumasampalataya na lang. Paano yung mga taong kahit na mananampalataya siya, nagdududa pa rin? Kailangan makarinig siya ng ebidensya mula sa panlabas ng mga saksi. Tulad, mga kapatid, ni Josephus, isa pong Roman citizen, na nagtatala siya ng mga kasaysayan at nabanggit niya na merong isang Hesukristo na nabuhay at hinahangaan at sinasamba pa ng mga Israelita na linitis ni Poncio Pilato, namatay dahil pinako sa krus, inilibing, nabuhay na namang muli. Biruin mo, hindi ka naman mananampalataya, bakit ka magsusulat ng kung ano-anong kwento kung hindi yun talaga ang nangyari? At kung hindi yun ang tulay nangyari, sa panahon ni Josephus, meron dapat siyang mga kasama ron, magsasabi sa kanya at magsasaway, kung siya'y nagtatala doon at naglalagay, naglilimbag ng mga kasinungalingan, huwag mong gawin yan. Hindi ka tunay na historian. Ang historian, tinatala niya, linalagay niya, inuulat niya yung talagang nangyari para siya maging tunay na historian. Wala pong ganon sa makatwid, sumang-ayon yung mga kasabayan ni Josephus sa kanyang pag-uulat. Kasi, totoo lang po. Isa pa pong tao, si Tacitus. Ganon din po si Pliny. Marami po. Josephus, si Pliny, si Tacitus. Marami po, mga kapatid, to mention just a few. Hallelujah. Mga ebidensya na dapat mong maririnig para masabi mo, ayan, nakikita ko na naman, pipreach na naman ni Pastor, galing sa Bible. Wala ka na bang ibang ebidensya? Meron. Mga panlabas pang mga tao. Hindi mananampalataya, pero yun din po ang pagkakatala nila sa kasaysayan. Palakpakan po natin ng Diyos. Ang kanyang mga tagasunod, ito mga kapatid, maganda to. Ang kanyang tagapagsunod, mga alagad. Tatandaan nyo mga kapatid, ang mga alagad ni Kristo, mga Hudyo, Jew po lahat sila.
at si Kristo during bilang tao. Are you listening to me? Mga ano sila, mga bantulot, nahihiya, parang ayaw nilang mangaral. Lalong-lalo na nung dinakip na ang kanilang Panginoon. Ang sabi nila, nako, dinakip na ang Panginoon. May sinabi siya na gagawing pangit sa Kanya. Paano kung yun matuloy? Tayo naman nasusunod. Kaya nagtatago na po sila. Human nature. Bagamat totoo ang pangangaral ng kanilang amo at kailangan mangyari ito, sa kanilang sariling pag-iisip, yung kanilang seguridad, naaalanganin. Kaya sila'y nag-iingat at nagtago at nagkubli. Pero nung dumating mga kapatid ng muling pagkabuhay ng Panginoon, purihin ng Diyos, nagkaroon ng kakaibang transformation, yung mga matatakutin naging matatapang, yung ayaw lumabas sa liwanag at doon na sila sa dilim, ngayon ay nangangaral na ngayon na buong tapang at buong lakas sa tulong ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Katakataka pero totoo. Ano po ang nangyari rito? Ang mga tao ay nagbago. From denier, fearful apostles, they become passionate, courageous, mga matatapang at bold na mga preacher. What we call as keroxes. Kerox. Ano yung kerox? Mga messenger. Galing po sa kerigma. When you proclaim the gospel and people get affected and they ask the question, what shall we do? That is life proclamation, hallelujah, of the gospel na ginawa po ng mga alagad. Tumapang po sila dahil totoo. Hindi lang po kwento at pangako. Nagkatotoo dahil nakita ng dalawang mata nila na nabuhay na namang muli mula sa mga patay si Jesus na inilibing lang nung nakaraang 3 araw. Nabuhay siyang muli. Woo! Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unbelievable yet true. Pumalakpak na ba kayo nun? Ayan. Tinupad niya ang hula. May hula, mga kapatid, na siya po ay darating, mga kapatid. Jesus fulfilled over 70 specific Old Testament prophecies. In some book it is 60. But here ay nadagdagan pa ng 10, including birth, place, manner of living, of His death and resurrection. Yung po, ang dami pong mga hula na pag sinabi ng Bible, dito siya ipapanganak, doon nga pinapanganak. Siya ipapasok sa Jerusalem, sa kaysakayang asno, at ang mga tao ay magsisigaw ng pagpapuri sa Kanya. Nangyari, nung siya pumasok sa Jerusalem, and people shouted, Hosanna, Hosanna, blessed is He who comes in the name of the Lord. Praise God. Nangyari. At yung probability nun, kung siguro kayo marunong mga kapatid ng statistics at sa pagbilang ng ilang porsyento kaya na matuloy at maging totoo ang hula, ang daming mahirap pong matupad kung ito ay tawag dito, hindi tunay na plinano. Yung swertihan lang, hindi mangyayari. Dahil ito'y disenyo ng Diyos bago pa tayo ipinanganak sa sinipupunan ng ating mga ina. Ginawa na ng Diyos sa Kanyang plano, sa Kanyang foreknowledge, that there will come a time, a lamb slain at the foundation of the earth. Hindi pa tayo pinapanganak. Meron nasa isip niya na yung grand plan niya, na isang araw siya ay magiging tao, Emmanuel, God with us, magiging tao siya at siya ay parang tupa na ihahandog, kordero ng Diyos para sa pagligtas ng makasalanang mga tao. It is a plan already, and it
was fulfilled. And what's special about biblical prophecy, isa lang. Sabihin mo sa iyong katabi, isa lang. Di ba minsan pagka nagsasaway tayo na bata, isa pa ha, nakaka-100 ka na, hindi mo pa rin masaway. Dito mga kapatid, ang standard ng pagsabi na ito'y galing sa Panginoon na hula, hindi ka pwedeng sumablay kahit isang beses. So sa 70 na hula, pag 69 lang natupad, 70, hindi, mag-uwian na po tayo. Hindi tunay ang Panginoon. Hindi. Kasi ganun kataas yung kanyang standard. At yung 70 na hula, 70 natupad. Praise God! Paano ka hindi hahanga? Paano ka hindi didikit sa Panginoon? Kung napapansin mo lahat ng kanyang ginagawa, yun ang gusto mong gayahin at gusto mong gusto mong siya'y kampihan kasi lahat ng kanyang ginagawa ay tama at magpapabuti sa tao. Yung patawari ang kasalanan, iligtas ang kaluluwa, magkaroon ka ng kapayapaan, yung sakit mo pagagalingin, kung mamamatay ka, bubuhayin ka. Saka makita noon na tao lang si Kristo, binuhay si Lazaro. Binuhay si Lazarus, di ba? Sabi niya, lumabas ka dyan sa libigan mo. Abay, lumabas si Lazaro, nakadamit, ano pa siya? Damit yung suot ng patay. Oh. Kung di ba Diyos ang Panginoon eh? Ang tanong doon, sinong Diyos? Sa iba, naguguluhan sila. Pag sinabing Diyos, Ama yun. Si Kristo, Diyos din naman sa kanila, di ba? Second person nga, si Jesus eh. Di dalawa na yon. Pero gusto nila isang Diyos lang raw. Kaya nakakabit-kabit yan, perekoresis. One part of the other. The Father in the Son in the Father. Ayun, ganun pala, paniniwala nila. Oh. Pero mga kapatid, mga kaibigan, dito, isa lang talaga makikita natin. Na Diyos, naging tao. Kasi kung sasabihin natin, 3 in 1, 1 in 3, tatlong persona ng isang Diyos, sino sa dalawa persona ang naging tao? First person, God the Father, or the second person, Jesus Christ? Di ba magulo na? Siyempre sasabihin, hindi, si Jesus Christ. Teka, God din ang Father eh. Ang sabi sa 1 Timothy 3:16, God manifest into the flesh. Alin sa dalawa ang nagkatawan tao? God is not a God of confusion. I and my Father, mali. I and my Father are one. Ganun ba? Hindi. I and my Father are one. Hindi po sila hiwalay. Iisa sila. Church, fulfilled prophecy. And again, I end with in this subject, resurrection. Yung muling pagkabuhay. Hindi po talaga makukupas itong pangangaral na ito dahil pag wala pong muling pagkabuhay, ang Kristyanismo ay wala pong tinatawag na wala po siyang power or impact. Ito po ang kailangan para yung kamatayan mawala, yung muling pagkabuhay. At pinatunayan ito ni Jesus. The rapid rise of the early church. Don't you know mga kapatid, tayo, iba po ang ating lahi sa mga Hudyo. Mga Pilipino, mga Chinese, mga Amerikano, tulad ni Brother Aurelio, may dugong Amerikano yata or what? Tama ba ako? I may be wrong. Pero narito tayo. Kasama tayo sa iglesia ng Panginoon. Samantalang nag-umpisa ito, ang tagal-tagal na, first century pa. Ilang century na ang dumaan. Biglang lumago. At ang dami pa rin Kristiyano hanggang sa ngayon. Kahit na ang mga Muslim, kahit na yung Muslim maging Kristiyano, para sa kanilang reliyon, hindi ka pwede mag-convert kasi Muslim ka na forever. Pero yung puso ng Muslim gusto maging born again. Pero sa kanyang dokumento sa kanilang bansa, forever Muslim yon.
Kaya sa kanilang talaan, parami sila ng parami. Pero hindi nila linilista ron yung mga nabiging born again. Kasi para sa kanila, basta Muslim ka, forever kang Muslim. Pero ang dami po ng mga Muslim, hindi po pa nakakabasa ng salita ng Diyos, ang pamamaraan ng Lord panaginip. Nakikita nila yung anyo ng Lord sa kanilang panaginip at sinasabi ng Lord sa kanila, maniwala kayo sa akin at ililigtas ko ang iyong pamilya, kayo, ang yung sakit, pagagaling ko. Ganon ang pamamaraan ng Diyos sa mga Muslim countries. Kaya hindi nila alam ng mga Muslim, parang marami sila on record at hihigitan pa nila mga Kristiyano, hindi nila alam, under their noses, many people are becoming believers of the true God in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ang dami pong patotoo. Sa China, marami pong gawain ng ating mahal na pastor at obispo na si Pastor Louis Santos. Pinasara ni Xi Jinping. Hindi niya alam, kapag lalo mong hinihigpitan ang tunay na pananampalataya, lalo itong lumalago. Lalo mong pigilan, lalo itong kumbaga tanim, mga kapatid, ayaw pong manatiling nasa nakatago, kundi talagang kakalat. At yun po ang nangyayari sa China. Sinusupil nila ang Kristyanismo. Gumagawa sila ng sariling Bible para yung kanilang salita pa rin ang masunod. Pero mo Bible na binago nila. Bible pa ba yun? Pero yet, ang mga tunay na mananampalataya, katakataka pero totoo, they memorize chapters. Kaya kahit nagguluhin, mga kapatid, ng mga leaders nila ang kanilang Bible, yung iba talaga memoryado, tapat sa Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but the words of the Lord will never pass away. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Lumalago ang gawain ng Panginoon. The empty tomb, ang libingan na wala pong nakalibing na nasa loob, which opponent could not produce the body of Christ, becomes hard to disprove. Paano mo sasabihin, hindi, nandyan lang si Kristo, wala na yung buto niya ron. Wala nang patotoo. At pwede mo naman malaman na sa DNA na marahil ito nga si Jesus. Hahanapin nila yung meron pa ring way dahil makabago na po ang ating panahon ngayon. Pero wala ni silang isang buto na makita sa libingan ng Panginoon. Pumunta ka sa libingan ni Muhammad. Pumunta ka sa libingan, mga kapatid, ni Buddha at ng mga iba pang mga propeta na mga relihiyon. Naroon po ang kanilang mga buto. Pero pumunta ka sa libingan ni Jesus, huwag ka nang pumasok sa loob. He's not there. He has risen. Buhay ang ating Panginoon. Our Redeemer lives. Our Redeemer lives forever. Buhay ang Panginoon hanggang sa wakas. Church, paano po mga kapatid matatalo ang 500 patotoo? 500 saksi. Buti lang kung ilang saksi lang, Brad, nagsasabi, nabuhay ang Panginoon. Ilang kayo? 500. Magkakaiba na hindi makakilalang mga tao, nagsasabi ng parehas na pangyayari. Jesus is alive. Jesus is alive. Woo! Praise the name of the Lord. Church, very fast, present benefits of resurrection are as follows. Peace. May kapayapaan ka kapag naunawaan mo yung muling pagkabuhay ng Lord. Samantalang nakakagulo sa paligid, payapa ka. John 14:27. There is guidance and empowerment. When the Lord Jesus was resurrected, may pag-unlad at may gabay. Merong guidance ang Panginoon. John 16:13, basahin po natin mga kapatid. Hallelujah. John 16:13.
Ito po ang sabi. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, and he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. May guidance, meron pong empowerment o paggabay ang Panginoon because of resurrection. Ang Holy Spirit niya ang gagawa niya. There is community and support. Meron pong pamayanan at tulong. Matthew 18:20. Ang sabi po sa Mateo, mga kapatid, 18:20. I will make this fast, mga kapatid. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Nandoon ang Panginoon. Hallelujah. Minsan akala mo mag-isa ka lang. Minsan akala mo panganib na ang iyong sinusuong. Pero katabi mo ang mga anghel ng Panginoon at katabi mo ang presensya pa ng Panginoon. O ang sarap maramdaman ang presensya ng Panginoon. Meron pong nagagawa ang ayuno. Tama? Pag tayo nag-aayuno, napapalapit tayo sa Lord. At kung paano ka sumamba na medyo lumalamig-lamig ka na, pagka ikay nag-ayuno, tila nanunumbalik yung dati. Kaya maganda po, time to time, not just Holy Week, tayo po rin ay mag-ayuno. Even one day or one meal, tayo ay pwede mag-ayuno. Prayer and fasting. Because the presence of the Lord, so near, mga kapatid. Hallelujah. When we fast and sacrifice, mga kapatid, the body, hallelujah, and focus our attention on the Holy Spirit only. Muli, palapakan natin ang Panginoon. Spiritual growth and transformation. Lalago ang ating spiritual at may pagbabago ang ating mga buhay. At ito po, mga kapatid, pwede nating masabi na panghinaharap. Mga panghinaharap na pwede mangyari. Gagabayan ka ng Lord sa mga darating mga plano, etc. Pero yung how about the now? Ano yung pwedeng ibigay ng resurrection now sa atin? Now that we know Christ lives. Ito po, mga kapatid, peace in turmoil. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. God gives you inner calm. Purpose in uncertainty. Kahulugan sa gitna ng alinlangan. Clear direction. Wala pong Kristiyano na naniniwala sa Lord na gulo at mayroon man siyang mental illness. At usually, pagka may mental illness ka, pagagalingin niya ng Panginoon. Maybe God will use doctors. We believe that God used doctors also in hospitals. But God can heal you where you are. Kasi nakita na natin, mga kapatid, na hindi na kailangan pumunta sa ospital ang ilang pinagagaling ng Panginoon. Kaya niya kung gugustuhin niya. By faith. Hallelujah. Kaya. Kasi ginawa niya na eh. Meron pong kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, may kahulugan sa gitna ng alinlangan, may gabay sa pagpapasya. There is guidance in decision, wisdom. Hindi lang nagdidesisyon ka ng mali, kasi pag nagdesisyon ka mali, mali ang magiging resulta. At minsan sinasabi mo mali ang iyong resulta, minsan nagdadamay ka pa. Yung mga iba na nagsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Hindi mo naman sinunod. Ang sinunod mo sarili mo, nagka-problema ka. Ngayon sinasabi mo, kasi hindi mo ako pinigilan. Bakit mo dinadamay? Pinipigilan ka nga, hindi ka nga naman nagpapapigil. Tumuloy ka pa rin sa mali mong desisyon. Samantalang because of the resurrection, Jesus always guide us with the right decision, with wisdom. Meron pong katalinuhan yan galing sa Kanya. Amen? Do you believe this? Have you experienced this? Because of the resurrection. Empowerment to serve. Yan, mga kapatid. Kakayahan upang maglingkod. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda. May confidence ka na ngayon. Tulad ng mga alagad
Bago ko po kasi tatapusin ang mensahe, gusto kong ito idagdag. Napapansin nyo mga kapatid, ito mga alagad, sa sobrang nilang tapang, sila'y nagpuntahan sa mga misyon, iba't ibang lugar. Si Thomas ay nagpunta sa bandang India. Yung ibang mga alagad nagpunta kung saan-saan at nangangaral na si Kristo ang Panginoon, namatay, ininibing, nabuhay na naman muli, tunay na Diyos ng Israel. Yung iba, nagalit sa kanila. Sila'y tinuligsa, inaway sila. Karamihan sa kanila, more than majority died, martyrs. 11 of them. Only John died normally. Hindi po siya na martyr. Pero isa lang, 11 died. So ang tanong nga doon, can you die for a lie? Pwede ka bang mamatay sa isang katuroang kasinungalingan? O di ikaw na lang mag-isa sa buhay mo dyan. Pero ito mga kapatid, katotohanan, kaya ang tapang po nila. Ang tanong sa inyo, anong pananampalataya meron itong mga alagad ng Lord para handa silang mamatay? Nakita nila kasi yung pagkamatay ni Lord. They are eyewitness, saksi. Nakita nila na nabuhay na naman muli ang Lord. Kaya mga kapatid, kung siguro tayo naroon, ganun din ang mangyayari sa atin. Oh, praise the name of the Lord. Gagawin natin na lahat. Kasi mga kapatid, iba ang Panginoon. Namatay inilibing. Buhay hanggang sa oras ding ito. Nagahari sa langit. Woo! Hallelujah! Empowerment to serve and community in loneliness. There is support if you're sad and lonely and you're disappointed. Hindi ako na maniniwala na kapag ikay bulagta na at ikay bumagsak na, tila ikaw ay mag-isa, naroon lalo ang Panginoon at bubulungan ka at sasabihin niya ang tama. Ang sasabihin niya, hindi ka mapatuloy sa nakasubsob kung asang kang lupa na naparapa. Ikay patitindigin niya. Ang sabi ng mga Hapon, bumagsak ka ng 6 na beses, tatayo ka ng 7 beses. Kasabihan lang po yun ng Hapon. Pero ang Diyos, mas malawak ang kanyang katalinuhan. Ayaw niya na kahit isa mawala sa kanyang mga kawan at mga miyembro. Gusto niya lalong tumibay dahil pinakikita niya araw-araw na dahil siya'y nabuhay na namang muli, buhay ang ating pag-asa. There is always a day to begin. Amen. Ang sabi nung aking naalalang patotoo nung mga kapatid natin, sana nanatili pero minabuting umalis, ang sabi nila, kasi kung babalik ako dyan, back to zero kami. Hindi totoo. Hindi totoong back to zero. Pero totoo na, you start all over again. Pero hindi zero yun. Kasi meron ka na sinimulan dati. Hindi zero yun. You are starting from somewhere, not compared to where you started well before. Palapakan po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Transformation. Sana nakikita po natin lahat, bago po ako magtapos sa aking mensahe, na ang katotohanan ay tunay na nagbibigay ng tagumpay. Yung transformation makita natin sa ating buhay. Hindi po pwedeng sasabihin natin tayo mananampalataya pero ang kaugalian natin mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Kailangan makita si Kristo sa atin na tunay siyang buhay. Hindi lang alam natin na siya'y buhay, kundi sa ating buhay makita na buhay ang Lord sa atin. Sa ating lahat. Sa lahat sa atin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And let me close by saying, what is life without the resurrection of the Lord? Ano ang buhay kung hindi nabuhay ang Panginoon? Life begins with L. It begins with the love of the Lord. Mahal tayo ng Lord. It's our sin that He cannot stand.
Yung kasalanan natin, dun siya nadidismaya. Pero kung sa pag-ibig, wala siyang katulad. Minahal niya tayo kahit di tayo mahalin. He looked beyond our faults and saw our needs. That's how He loved us. It's unconditional love, brothers and sisters. Wala kang question sa pag-ibig ng Lord. Minahal niya tayo higit sa pagmamahal ng ating mga magulang. And it can be pictured with a big heart. And yet because we sin against God, nagkasala tayo sa Lord, nabiyak sa gitna ang puso ng Panginoon because of sin. Mahal siya tayo pero hindi siya natuwa sa ating ginawa. Kaya inisip niya, mga kapatid, bago po ito mangyari, alam niya na ang kanyang gagawin. In His foreknowledge as God, alam niya na bago pa magkaroon ng problema, meron na siyang solusyon. Ano yon? I will provide myself an offering. Tulad, mga kapatid, ng paghandog ni Abraham kay Isaac sa Mount Moriah. Akala ni Isaac, merong hayop na ihahandog. Hindi niya alam siya pala yun. Pero sabi ni Abraham, the Lord will provide Himself an offering. Maghahanda ang Panginoon ng handog para may maihandog tayo. Kasi ang sabi ng anak niya, Tay, umaakyat tayo dun sa pupuntahan natin, may dala-dala tayong panggatong, lahat ng mga paraphernalia na gagamitin para maghandog sa Diyos na buhay, dala-dala natin. Pero asan yung handog? Nakalimutan mo yata pa. God will provide Himself a sacrifice. Tapos nung ihahandog na ni Abraham itong pinigilan siya ng anghel at mamukat-mukat dun sa tabi, dakong tabi, nandun, mga kapatid, nasabit sa sungay nung hayop na hihahandog. Habang tumataas pala yung mag-ama, dun sa likod ng bundok ay umaakyat din yung handog na inanda ng Lord para yun talagang ihandog ni Abraham sa Diyos na buhay. At sa bagong tipan, ang hinandog niya, anak niya. Ayoko namin dyan sa apostolic preaching na yan, preaching ng pastor nyo, oneness. Pinako ang Ama. Nagdusa ang Ama. Kasi di ba, ang Diyos Ama naging tao kay Kristo na pinako. Nagdusa ang Ama. Kahit Trinitarian O Diyos Ama, pinadala yung Diyos Anak. O Diyos Anak, papako ka na ron. Pinako si Kristo ron. Yung Diyos Ama kaya na nandito, nag-o-observe sa Diyos, sa anak ng Diyos, pinapako. Siya na Diyos ng pag-ibig, wala siya mararamdaman. Kung hiwalay sila, di ba meron pa rin? Meron pa rin mararamdaman. Kasi plano niya, gusto niya iligtas yung mahal niya, iba yung kanyang pinahirapan. Pero ang tunay na kwento, ito. Ang nagmahal, God so loved the world. Walang de-debate ron. John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son. O kung nag-give siya ng only begotten Son, bukod yun sa Kanya. Ang tanong, hindi ba pwede yung regalo, yung nagregalo, sa regalo, siya rin yung regalo? Kasi parang pinapakita ng yung nagregalo, bukod sa irinegalo. Samantalang ang ganda ng kwento ng Bible. Yung nagmahal, siya talaga ang gumawa ng aksyon para ipahayag na siya nagmamahal. Pwede ba naman may mahal kang babae, binibini, meron kang representative padadala sa kanya para yung pagmamahal mo gawin ng representative mo? Pwede ba yun? Di ba ikaw ang nagmamahal, ikaw ang gagawa ng aksyon para pakasalan, tuluyan, yung iyong minamahal. Ayun, napakababaw lang po na paglasa sa larawan. Kaya mga kapatid dito, nung binigay ng Lord ang kanyang anak para mamatay sa krus, ang nagmahal, Panginoong Diyos. At si Kristo ay ang Diyos na naging tao.
Now, tatandaan natin, kalagayan ni Jesus when He became a man, Colossians 2:9, in Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. Hindi siya part God and part man. No. He was fully God and fully man. He can thirst. He can hunger. He can be tired like anybody. But He's not like us. His being a human being is a perfect human being comparable to Adam and Eve before they sinned. Hindi katulad natin because we are fallen human beings. Nagkasala na tayo kaya tayo may sakit, tumatanda mga kapatid, nawawala yung pusti, tumatanda in other words mga kapatid. Jesus is a perfect man, human being. And yet he can suffer. He can be sleepy, He sleep when there was a storm, right? Tao po siya. Pero on the other hand, siya'y tao na bumubuhay ng patay. Nagpapakain mga kapatid sa libo-libong tao. Nakakaunti lang yung pinagmula ng pagkain na kakainin ng lahat. God, man, 100%. So nung siya pinako mga kapatid, hallelujah, ginawa niya talaga yung kanyang pag-ibig sa atin. Siya yung napako doon. Amen. Now, how can God die? So of course, yung humanity, yung man part mga kapatid ni Jesus. Kasi simultaneous God rin siya eh. Kaya sabi ng Bible, He gave up the ghost. He has to surrender the spirit or else buhay siya po. Hanggang sa panahon na ngayon, nakapako pa rin siya sa krus. Hindi niya po magaganap yung mission niya. Kaya ang sabi niya mga kapatid, and He gave up the Holy Ghost. Mga kapatid, ibig sabihin, no one took His life away from Him. He gave His life for us, a ransom for many. Huwag mong iisipin, merong umagaw ng buhay niya, kumuha ng buhay niya, hindi. Siya talaga ang nagbigay ng buhay niya. It was His choice because if He won't, He will not die. Hindi po siya mamamatay. But He chose that route so man, praise the name of the Lord, can have salvation. To God be all the glory. There is strength. Hallelujah. In resurrection. And because we are imperfect, the Lord will forgive. The Lord is offering forgiveness. Kung hindi mo mapatawad ang iyong sarili, sasabihin ko sa iyo, patawarin mo ang iyong sarili dahil ang Panginoon nag-o-offer ngayon sa iyo ng pagpapatawad. He loves us, though we are imperfect, and He is ready to forgive us. L-I-F. And what's left? E. L-I-F-E spells life, eternal life. What is life without eternal life? Ano itong buhay mo na trabaho, taas na naman ang pamasahe, taas na naman ganito ganyan, pasok, uwi, tulog, ligaw, okay, ganito ganyan. Routine. Pero mga kapatid, mga kaibigan, may hinanda ang Panginoon na buhay na walang hanggan. Ito yung buhay, mga kapatid, kasama siya sa langit. And sabi nga, for one day is like 1,000 years sa Lord. Can you imagine that's one day, 1,000 years in the Lord. Just one day. Paano ko sinabi niya, makakasama ko kayo mga anak habang buhay. Walang katapusan yan. Isang araw nga, isang libong taon, isang araw lang. Hindi naman binilangan tayo ng isang buwan, isang taon, 10 taon. Hindi. Habang buhay. Anyone problematic now? Isipin nyo yung pangako ng Lord na buhay. Yung buhay natin ngayon is temporary. Preparation for heaven.
But we have to repent. We have to be baptized in Jesus' name. And we have to receive the Holy Spirit. And we're preaching kerygma, the subject where all messages comes from. And we keep on saying that. At yun po ang ating pangangaral sa lahat ng dapat makapakinig. Dahil ito ang mensahe ng muling pagkabuhay. Repent, be baptized in Jesus' name, and receive ye the gift of the Holy Spirit. So if you have eternal life, you have true life. Hindi ka nababagabat kung ang buhay na walang hanggan ay sumasayo na.